Sa sandaling ito, iniisip ni Daesung na simula noong na-awaken siya bilang isang demon god, ay nakikita na niya ang mga sinulid ng kapalaran sa mga taong nakapaligid sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang mga sinulid na ito, napansin niya na hindi lamang ito nakaugnay sa kanyang kapatid at kay Chano, kundi maging sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Samantala, si Soyeon ay nakatulala at iniisip kung talagang si Choyong ay katulad niya, na interesado rin kay Daesung. Sa parehong paraan, iniisip din ni Choyong kung talaga bang may gusto rin si Soyeon kay Daesung. Habang nagkakatitigan ang dalawang babaeng ito, pinagmamasdan naman ni Daesung ang mga sinulid ng kapalaran na nakaugnay sa kanila. Iniisip niya na simula ng demonic incident na nangyari 3 taon na ang nakalipas, mas lalo pang lumakas ang sinulid ng kapalaran na iyon sa kanyang mga disipulo. Dahil dito, naisip niya na kung naimpluwensyahan ba nito ang kanilang mga damdamin kaya ganito na lamang ang nararamdaman nila para sa kanya. Habang iniisip niya ito, biglang nagsalita si Chano at sinabi kay Daesung na, gaya ng sinabi kanina ng kanyang kapatid na si Jisoo, magpapalam siya sa kanya na seryoso na niyang liligawan ang kanyang kapatid. Namula naman si Jisoo matapos marinig ang buong lakas ng loob na pagpapalam na ito ni Chano. Sa kabilang banda, napakamot naman sa ulo si Daesung at sinabi na, sa totoo lamang, hindi siya natutuwa sa kanilang pagdedate. Ngunit naisip din niya na, kumpara sa ibang mga lalaki, mas gusto pa niyang mapunta na lang ang kanyang kapatid sa kanyang mapagkakatiwalaang kaibigan. Kaya dahil dito, tinanong niya si Chano kung makakaya ba niyang tanggapin ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang kapatid. Seryoso namang sinabi ni Chano na handa siyang tanggapin ang responsibilidad na iyon. Dahil dito, binigay na ni Daesung ang kanyang pagpayag sa kanilang relasyon, na ikinagulat ni Jisoo, saka masayang niyakap si Chano. Habang nagpapasalamat si Chano kay Daesung, naiwang nakatulala ang dalawang babae. Dahil dito, naisip ni Choyong na hindi niya muna itutuloy ang kanyang binabalak. Kasunod nito, lumapit siya kay Jisoo at binati siya sa pagpayag ng kanyang kapatid sa kanilang relasyon ni Chano. Masaya namang nagpasalamat sa kanya si Jisoo. Dahil dito, lumapit sa kanya si Soyeon at binulungan siya tungkol sa pangako niyang tutulungan siya tungkol sa kanyang kapatid na si Daesung. Nahihiya namang humingi ng pasensya si Jisoo at sinabing hindi niya magagawa iyon dahil nahihiya siya kay Choyong. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, sinabi ni Daesung na dahil wala na silang ibang pag-uusapan, pwede na silang umalis dahil mayroon pa siyang mga trabahong kailangang gawin. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa gitna ng lungsod kung saan makikita ang isang babae na namimigay ng flyers tungkol sa kanilang Heavenly Mother. Habang ginagawa ito ng babae, makikitang nag-uusap ang ilang mga napapadaan doon at sinasabing ang babaeng iyon ay miyembro ng bagong religious group. Sumang-ayon ang kanyang kasama at sinabing tama siya, dahil nitong huling mga araw ay dumarami ang mga miyembro nito. Habang nangyayari ito, nagsimulang mabuo ang isang gate sa isang abalang kalsada. Dahil dito, nagpanik ang mga tao at sinabing tawagin agad ang Hunters Association dahil ang isang monster gate ay nabuo sa gitna ng lungsod. Sa kabilang banda, ang babaeng namimigay ng flyers kanina ay inihagis ang mga flyers at nagsimulang maglabas ng kanyang aura papalapit sa monster gate. Nag-aalala naman ang mga tao at pinapaalis siya doon, dahil mapanganib ang kanyang ginagawa. Ngunit nanatili ang babae at nagsimulang magdasal, hinihiling sa kanilang Diyos na isara ang monster gate na iyon. Matapos magdasal, ay naganap ang isang mahimalang bagay, dahil nagsimulang lumiit ang monster gate. Dahil dito, namangha ang mga tao sa paligid at tinanong kung ang bagong relihiyon ba na ito ay talagang may kakayahang magsara ng mga monster gate ng ganoon kadali. Kasunod nito, bumalik sa dati ang aura ng babae. At nagpasalamat siya sa Heavenly Mother dahil sa pagtulong sa kanya na maisara ang gate na iyon. Habang nagdarasal pa siya, dumating naman ang mga pulis sakay ng kanilang mga kotse. Kasunod nito ay lumipat ang eksena, kung saan makikita ang isang bag ng ginto. Pagkatapos ay sinabi ni Daesung na dinala niya ang lahat ng ito para kanyang kainin. Agad namang lumabas ang mahabang dila sa aklat at sinimulang kainin ang ginto sa bag.
Matapos masaksihan ito, napakamot sa ulo si Daesung at sinabing hindi siya makapaniwala na ang aklat na nakuha niya ay obsessed sa mga ginto. Sumagot naman ang aklat at sinabing kung ikukumpara sa buhay ng mga halimaw na kanyang nilikha, mas masarap ito. Nagtataka rin niyang tinanong kung bakit ang kanyang dating may-ari ay hindi siya binibigyan ng ginto. Ngunit wala nang balak makinig si Daesung, kaya sinabi niyang sabihin na sa kanya kung saan napunta ang mga nanakaw na gate orb. Matapos marinig ang tanong, mabilis na lumipat ang mga pahina ng libro at pagkatapos ay umilo, sinabi nito na ang mga nawawalang gate orb ay malapit lamang sa kanya. Samantala, sa bagong headquarters ng World Hunter Association, makikitang nagre-report ang assistant sa kasalukuyang presidente ng asosasyon. Sinabi niyang isang monster gate na mula sa mga nanakaw na orb gates ang naganap sa loob ng kanilang bansa. Tinanong ng presidente kung monster gate na ba ang tawag ngayon ng mga tao sa mga gate na lumalabas. Sumagot naman ang kanyang sekretarya na ganoon nga, at iniimbestigahan na nila ang tungkol sa kaganapang iyon. Sinabi rin niya na, dahil wala namang naidulot na pinsala ang gate, kasalukuyan na nilang iniimbestigahan kung sino ang may kagagawan nito. Nagtataka namang tinanong ng presidente kung sa processing area nangyari ang insidente, dahil walang nangyaring pinsala. Itinanggi naman ito ng sekretarya at sinabing nangyari iyon sa isang pampublikong lugar. Dahil dito, tinanong ng presidente kung si Daesung ang pumunta sa lugar kaya mabilis na napigilan ang insidente. Muli itong itinanggi ng sekretarya at sinabi na ang taong nakapagsara ng gate ay isang ordinaryong miyembro ng Heavenly Mother Church at isa ring karaniwang mamamayan ng kanilang bansa. Sandali namang natigilan ang presidente, at napuno ng pagkagulat matapos marinig ang pangalan ng Heavenly Mother Church. Samantala, sa laboratorio ng Soul Hunter Association, makikita ang bagong branch manager na si Jin Ki-hong. Tinanong niya ang kanyang assistant kung kumusta ang resulta ng investigasyon sa babaeng miyembro ng Heavenly Mother Church. Sumagot naman ang assistant at sinabing ito ay nagngangalang Kim Ji-hae, edad 33, at nagtatrabaho bilang isang normal na guro. Matapos marinig ang sinabi ng assistant, napaisip ang branch manager kung paano nagawa ng isang karaniwang tao ang pagsasara ng isang gate na may rank na A. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang assistant na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa Heavenly Mother Church at makakaasa siya ng suporta mula sa buong departamento. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa lugar ng babaeng miyembro ng Heavenly Mother Church at nagpasalamat sa kanya sa pakikipagtulungan sa investigasyon. Sumagot naman ang babae at sinabi na ipapanalangin niya siya sa kanilang Heavenly Mother upang mapunta rin sa kanya ang mga blessings nito. Habang naglalakad palayo ang babae, nagulat ang assistant dahil binanggit nito ang kanyang buong pangalan, gayong hindi naman niya ito sinabi sa kanya. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa simbahan ng Heavenly Mother Church, kung saan maririnig ang patuloy na papuri ng mga miyembro sa kanilang Heavenly Mother. Sinabi rin ng pastora na ang kapayapaang nararanasan nila ngayon ay pansamantala lamang, dahil naniniwala siyang kukunin ng mga hunters ang lahat ng kung ano ang meron sila. Dahil sa sinabi ng pastora, galit na minura ng mga tagasunod ang mga hunters. Sinabi nila na bilang mga ordinaryong tao, napipilitan silang mamuhay tulad ng mga langgam sa harap ng mga hunters. Matapos marinig ang kanilang mga hinanakit, sinabi ng pastora na okay lang iyon dahil malapit nang bumagsak ang Heavenly Judgment sa mga hunters. Sinabi din niya na naniniwala siya na ang kanilang Heavenly Mother ay aalagaan sila, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa kanilang kamatayan. Habang nangyayari ito, makikita ang assistant na nasa simbahan din. Napapatanong siya sa kanyang sarili kung simbahan pa bang matatawag ito, dahil mas mukha na itong kulto. Habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang misyon, bigla siyang kinausap ni Kim Ji-hae. Sinabi nito kung hindi ba niya nararamdaman ang kasiyahan na ibinibigay ng kanilang Heavenly Mother. Idinagdag pa niya na makakatanggap din siya ng higit pang kapangyarihan mula sa Heavenly Mother kapag narinig niya ang mga awit ng papuri. Awkward namang tumawa ang assistant at sumang-ayon na lamang.
Kasunod nito, tinanggal ng pastora ang kanyang hood at makikita na ito ay ang dating assistant ng presidente ng World Hunter Association na si Anderson. Tinawag niya ang atensyon ng lahat ng mga tagasunod at sinabihan silang itayo at kantahin ang awit ng papuri para sa kanilang Heavenly Mother. Sa kabilang banda, matapos makita siya ng assistant, agad niya itong nakilala at tinanong ang kanyang sarili kung ano ang ginagawa nito sa lugar na ito. Agad din niyang sinabi sa sarili na kailangan niya itong iulat kaagad sa branch manager. Ngunit bago pa siya makatayo, hinawakan ng isa sa mga tagasunod ang kanyang balikat. Sa sandaling ito, nagsimula na silang kumanta ng mga papuri para sa Heavenly Mother. Kasabay nito, napansin ng assistant na tila wala na sa sarili ang mga taga-samba. Nang magre-react sana siya tungkol sa mga nangyayari, biglang may tumama sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Habang wala siyang malay, pinalibutan siya ng iba pang miyembro ng simbahan at sinimulan siyang isailalim sa isang ritual upang lagyan ng blessings mula sa Heavenly Mother. Habang nagpapatuloy ang ritual, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at narinig ang isang boses na nagsasabing ibuka niya ang kanyang bibig upang pumasok ang mga panla ng heaven. Sinabi rin ng boses na kapag nangyari iyon, madyay gising ang isang bagong kapangyarihan sa kanya. Pagkatapos nito ay bigla siyang nagising at sumigaw sa takot. Ngunit sa sandaling iyon, ay nasa loob na siya ng kotse kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Nang makita ng kanyang mga kasamahan ang kanyang ginagawa, awkward siyang tinanong kung okay lang siya. Nagtataka naman siya kung bakit siya naruroon. Ipinaliwanag ng isa sa kanyang mga kasama na umalis siya sa kalagitnaan ng pagsamba dahil sinabi niyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Tinanong din siya ng kanyang kasama kung hindi ba niya naaalala ang mga nangyari. Dahil dito ay pilit niyang inaalala ang mga sinabi ng kanyang kasama. Ngunit wala talaga siyang maalala, kaya tinanong niya ito kung totoo bang ginawa niya ang lahat ng iyon. Ngunit bago pa makasagot ang kanyang kasama, kinuha niya ang kanyang cellphone, kinontak ang kanilang branch manager, at sinabi na nakita niya ang dating assistant ni Anderson na isa na ngayong pastora ng Heavenly Mother Church. Nagulat ang branch manager sa narinig niya at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay si So-Yeon Mi, o mas kilala bilang, The Executor. Samantala, sa Hope Sharing Orphanage Building, makikita ang isang palabas ng POS ang mascot para sa mga bata. Dahil dito, masayang nagsasayawan ang mga bata habang pinapanood ang palabas. Habang nagaganap ito, matamang pinapanood ni Dong Chol ang mga masayang bata. Kasunod nito, lumitaw sa kanyang likuran ang madreng namamahala sa lugar at tinanong siya kung bakit siya naruroon. Sinabi ni Dong Chol na curious lamang siya kung nagustuhan ba ng mga bata ang programang dinala niya at ang bagong classroom na pinagawa nila. Natuwa naman ang madre at nagpasalamat, dahil sa kanya nagkaroon sila ng bagong building at isang daycare center para sa mga bata. Sinabi pa ng madre na lubos ang pasasalamat nila sa kanya. Tumugon si Dong Chol na hindi lamang siya ang dapat nilang pasalamatan, dahil malaking bahagi ng pera na ginamit sa pagpapatayo ng building ay galing kay Daesung. Ngumiti ang madre at sinabing matapos ang digmaan laban sa mga mananakop mula sa ibang mundo, maraming gusali ang nawasak at walang kasiguraduhan ang buhay ng mga tao. Ngunit dahil sa tulong ng Daesung's plan, nabawasan ang paghihirap ng mga tao. Matapos marinig ito, napakamot sa ulo si Dong Chol at sinabing tama siya. Kasunod nito, narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya, nakita niyang si Daesung ang tumatawag. Naalala niya na mayroon pala silang meeting kasama si Director Joe at si Daesung. Dahil dito ay nagpaalam na siya sa madre, ngunit bago umalis, sinabi niyang hindi na nito kailangang mag-alala pa, dahil wala nang panganib na magmumula sa mga Monster Gate. Idinagdag pa niya na ang mundo ay patuloy na bumubuti. Kaya't huwag siyang mawalan ng pag-asa. Ngumiti pabalik ang madre at sinabing susundin niya ang sinabi nito. Samantala, sa kabundukan kung saan matatagpuan ang secret base ng Darkseid, nagaganap ang isang meeting ng mga miyembro nito. Tinanong ng isang matandang lalaki kung matagumpay bang naipadala ang mga ninakaw na gate orb sa Korea. Kinumpirma naman ito ng isa at sinabing ipinadala nila ito gamit ang isang aura cyborg.
Isa pang miyembro ang nagkomento na ang mga kasamahan nilang kumain ng laman ng Titan upang magkaroon ng walang hanggang buhay ay namatay na lahat. Ang natira na lamang ay ang mga gumamit ng substitutes kaya't nagawa nilang mabuhay. Sinabi ng isa pang miyembro na sa nakikita niya, wala nang pakialam sa kanila si Daesung. Gayunpaman, ninanais niya pa ring palawakin ang kanilang teritoryo. Isa pa ang nagkomento na hindi niya inaasahan na ang Godmother ay kayang makagawa ng mga taong makakapagsara ng mga gates nang hindi inaatake ang mga ito. Dahil dito, tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung talaga bang posible ang ganoong bagay. Tugon ng matabang lalaki, marahil ay gumagamit lamang ang mga ito ng mga nilalang mula sa ibang universe bilang kanilang mga puppets. Sumang-ayon naman dito ang isa pang miyembro at sinabing kailangan lamang nilang gamitin ang mga fanatics na iyon upang patuloy nilang masuportahan ang kanilang mga aura cyborgs. Pati ang pinuno ng grupo ay sumang-ayon at sinabing kung makakatulong ito para pahinain ang kapangyarihan ni Daesung, magiging magandang bagay iyon para sa kanila. Samantala, sa isang logistics company, mabilis na dumating ang isang sports car. Matapos huminto, bumaba mula rito si Dong Chol at si Director Joe. Sinabi ni Dong Chol na talagang namangha siya kung gaano kabilas ang kanyang supercar. Sinabi naman ni Director Joe na sumama siya dahil akala niya'y bibili lamang sila ng makakain, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin pala siyang taxi driver nito. Ngumiti si Dong Chol at sinabing tapusin na lamang nila agad ang kanilang gagawin para makapagplano na silang kumain. Kasunod nito, biglang lumabas si Daesung mula sa kanilang likuran at binati si Director Joe. Sinabi niyang matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Nagulat si Director Joe at tinanong ni Dong Chol si Daesung kung bakit sila pinatawag ng pinakamalakas na hunter sa buong universe sa lugar na iyon. Nagtataka ring tinanong ni Director Joe kung si Daesung nga ba ang nagpatawag sa kanila doon. Sa halip na magpaliwanag, inilabas ni Daesung ang kanyang magic book. Matapos niyang gawin ito, nagsimulang magliwanag ang libro na ikinagulat ng dalawa. Habang pinagmamasdan ito ni Director Joe, napatanong siya sa kanyang sarili kung ito na ba ang bagong aura equipment ni Daesung. Habang iniisip pa niya ito, kaagad namang nagsalita ang libro at sinabi kay Daesung na ang orb ay nasa loob ng warehouse. Dahil dito, agad na nag-ipon ng kapangyarihan sa kanyang kamay si Daesung at pagkatapos ay pinasabog ang pintuan ng warehouse. Kasunod nito, pumasok na siya sa loob. Tinanong naman ni Dong Chol si Daesung tungkol sa kanilang plano na pumasok ng palihim dahil masyadong maingay ang ginawa niyang pagwasak ng pinto. Si Director Joe naman ay nagsabi kay Daesung na dapat niyang ipakita sa kanya ang kanyang bagong equipment pagkatapos ng misyong ito. Sumang-ayon si Daesung at sinabi na bilasan na lamang nila ang pagtapos sa kanilang gagawin upang makaalis na sila at makakain. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nila ang isang kaina-hinalang kahon sa gitna ng lugar. Dahil dito, sinabi ni Dong Chol na kailangan nilang buksan ito para makita kung ano ang laman. Sumang-ayon naman si Director Joe at idinagdag pa na bago nila maisakatuparan ang kanilang plano, kailangan muna nilang tapusin ang mga nagtatangkang mag-ambush sa kanila. Nanatili namang tahimik si Daesung habang iniisip na ang mga nilalang na nagtatangkang mag-ambush sa kanila ay wala ng mga sinulid ng kanilang kapalaran na nakatali sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang mga nagtatagong nilalang, sinabi ni Dong Chol na medyo kulang na rin siya sa ehersisyo kaya magiging maganda ito para mabanat ang kanyang katawan. Kasunod ng sinabi niya, nagsimulang lumitaw ang mga tila robot na nilalang. Dahil dito, sinabi ni Director Joe na magiging perpektong kalaban ang mga ito para masubukan ang kanyang mga bagong sandata. Kasunod nito ay nagsimula ng sumugod ang mga kalaban, ngunit bago pa sila makagawa ng kanilang mga atake, mabilis na naputol ni Dong Chol ang katawan ng mga ito. Matapos gawin ito, napagtanto niya na hindi pala tao ang kanilang kalaban kundi mga robot na pinapatakbo ng aura. Maging si Director Joe, matapos talunin ang kanyang kalaban, ay nagtataka rin kung saan nagmula ang mga robot na ito. Habang iniisip nila ang tungkol dito, dumating ang umaaktong pinuno ng mga robot, isang babae. Sa sandaling iyon, bumaba siya sa ibabaw ng kahon na naglalaman ng mga gate orbs.
Habang tinitingnan niya ng masama ang grupo ni Daesung, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang mga bahagi ng mga robot na nawasak. Ang mga bahaging ito ay nagsimulang pumalot sa kanyang buong katawan hanggang sa maging isang armor. Kasunod nito, sinabi ng babae na inaasahan na niya ang pagdating ni Daesung sa lugar na iyon. Nanatili namang tahimik si Daesung at naisip na ang sinulid ng kapalaran na nakatali sa babaeng ito ay ang sinulid ng pagkamuhi. Habang iniisip niya iyon, galit na sinabi ng babae kay Daesung na tanggapin ang kanyang paghihiganti. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.